Sa pagpapatuloy po ng usapin sa mga aksyon at programa ng NAPSI at ng mga departamento at sangay ng gobyerno laban sa kahirapan, alamin po natin ang mga programa at serbisyong pangkalusugan na handog ng lokal na pamahalaan ng Cainta Rizal para sa kanilang nasasakupan. Tutukan pa rin po natin yung convergence o yung pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at pamayanan. Dito pa rin sa National Anti-Poverty Commission Action laban sa kahirapan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Dr. Edgardo M. Gonzaga o si Dr. G mula po sa Municipal Health Center ng Cainta Rizal upang talakayin ng mga programang pangkalusugan na kasalukuyang ipinatutupad ng local government unit ng Cainta. Doc G, good morning. Magandang umaga, Ma'am Dayan. Alright, so I learned sa Cainta Rizal talagang prioridad natutukan ng mga pangangailangang pangkalusugan ng ating mga kababayan roon. Tell us about the health services po na provided ng LGU. Sinigurado po ng bayan ng Cainta na yung may access yung mga tao sa mga health center. Kaya kung titingnan po natin sa bayan ng Cainta, meron po tayong 31 health centers at merong mga special units po tayo na para maging accessible po ang mga serbisyong pangangailangan ng ating kababayan doon sa Cainta. At syempre, dahil yung lokal na gobyerno, lalo na yung lokal na opisina ng kalusugan, kami yung nag-i-implement sa baba, no, sa mga bayan, ng mga programa ng Department of Health or Kagawaran ng Kalusugan. Kung titingnan natin, more than 60 programs yan na sinasaksak namin sa lahat ng health centers namin. Pero ganun pa na, nagagampanan namin sila. At meron din tayo mga special na serbisyo dun sa tinatawag nating mga marginalized sector like for example, 4Ps, yung mga PWD, yung mga senior citizen at iba pa. Kahit anong antas nila sa lipunan ay natutugunan po natin. Okay. Meron ding lokal na ospital ang bayan ng Cainta. Ito yung Cainta Municipal Hospital at meron tayong tinatawag na hub, no? Yung Medical Arts Building, na kung makikita po natin sa loob doon, halos parang multi-specialty clinic na siya. Lahat po ng espesyalista ng doktor, sinigurado po ng lokal na administrasyon na kailangan nandun sila para mas matugunan ang kalusugan ng bawat Cainteño na dumudulog po sa bayan ng Cainta. So pagka nagkaroon ng sakit, alam nila kung saan pupunta at mayroong sapat na numero ng doktor. Kasi ito yung mga kababayan natin na hanggat maaari, dun sa pagpunta pa lang nila, pag-assess pa lang ng mga doktor, even nurses, no? Alam na nila kung saan sila dadalhin. Okay. Kasi kung ire-repair mo pa, parang pinapahirapan mo pa sila. Kaya yung lokal na administrasyon ng Cainta, sa mayor natin, prioridad yung health at minsan tumutugon yung mga espesyalista na nakikinig sa kanya, bigla na lang dumadating, no? Lately, nangangailangan kami ng isang espesyalista para mag-assist dun sa pamilya na may mga anak na may behavioral at intellectual disability. All of a sudden, the following day, may pumunta sa kanya, nag-present yung sarili niya. Kaya ayun, ini-schedule na yung mga bata, nagpupunta yung magulang. Actually ngayon, mahaba na yung listahan namin, no? Para yan, kasi binibidyo yan talagang tineteleconferencing para mas ma-assess na mabuti kung ano ba dapat o karampatang gamutan na kailangan gawin. May espesyalista sa mata, sa puso, no? Sa bato, yung mga yan. We have a dialysis center sa Cainta, meron sa hospital at meron din sa outpatient. At dito sa health center natin, meron na kaming tinatawag na super health center. Okay. In fact, inaugurate na ito, 2, tapos magtatayo pa ng isa. Kasi nga, sa dami ng pasyente sa Cainta Municipal Hospital, kailangan i-decongest namin. Kaya meron kami dito sa Barangay San Isidro. Actually, malapit sa bahay ni isang host natin, no? Dito sa Karangalan Village, yun po. Maswerte kami kasi meron ding nag-approach sa amin, nag-present yung sarili niya, isang obstetrician gynecologist. So, yun, medyo expand namin yung pangangailangan ng mga buntis, bago pa lang mga anak, yung prenatal,
no, yung panganganak mismo, tsaka yung postpartum care, yun yung aming i-expand at i-strengthen. At syempre, yung universal healthcare. No? Ito yung umbrella na talagang kailangan may access ang bawat Pilipino, ang kaintenyo, tapos hindi na nila iintindihin yung gastos pagdating nila dyan, no? So, siguradad, no? Accessible yung mga healthcare natin sa bayan ng Cainta. At kailangan pa naming maging komprehensibo ito. Kasi ito yung role ng lokal na gobyerno, no? Siyempre, nakikipagtulungan din kami sa mga national agencies like PhilHealth, DOH, no? Tumutulong naman sila sa amin. No? Tapos yung Senior Citizen Commission, alam nila kung ano yung ginagawa namin, lalo na itong National Anti-Poverty Commission. At nagpapasalamat kami, binigyan ng tsansa yung Cainta. Kasi marami talaga kaming programa para sa mahihirap. Yun po. At yan yung tinatawag na nating convergence, ano? Yes Na-touch po, mo na, Dr. Gia. napaka-importante po yun, Ma'am Dayan, kasi recognize po ng lokal na gobyerno na hindi ito makakayanan. Kaya po may national government agency kasi sila yung policy maker. So kung ano yung palisiya nilang ginagawa, tinutugunan namin sa lokal na gobyerno. Ang ganda, no? Kasi yung facilities are there. Nandyan ang mga doktor. Yes, at sabi mo nga, yung tulong na rin ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Now, how do you make all of these medical services sustainable? Siyempre, napaka-importante po ng pondo. Bilang isang municipal health officer ng lokal na gobyerno, kailangan ipaalam doon sa mga konsehal natin anong importansya na kailangan itaas ang antas ng serbisyo. At siyempre, automatic ito, kung itataas mo yung antas ng serbisyo, itaas mo din yung pondo. At sila din naman ang magtitingin kasi sila yung oversight kung tama ba yung paggastos namin sa pondo. Ayaw namin sayangin yung pondo na hindi nagagamit sa mabuting paraan. No? Anyone can check and balance, check and do the checking, no? Kung anong serbisyo. At pwede naman po kami, open kami kung ano yung pwede naming idagdag kasi we are not in a perfect world. So kailangan talaga lang namin tugunan kung ano yung pangangailangan ng bawat kaintenyo sa bayan. Paano nyo naman po inilalapit sa ating mga vulnerable communities ang Yun mga po. ito? Simula pa lang ng January, umiikot na po kami sa bawat purok, sa bawat barangay. No? Kagaya example, nitong pagbabakuna namin sa senior citizen. Libre anti-flu, anti-pneumonia. Okay. May mga presidente po ng mga senior citizen. Gumagawa pa ako ng schedule, mga July, August, September, meron po kami. Kahit Sabado po, nagbabakuna kami para lang ma-accommodate natin sila. Kasi ayaw natin silang magkaroon ng komplikasyon. Magkaroon yung pneumonia, flu, at gano'n. Kaya yun po yung serbisyo na kailangan naming itugon sa aming mga senior citizen. Kasama na din yung mga PWD, no? Yun. At yung malabo ang mata, meron kaming Better Vision Project na nagbibigay po tayo ng mga libreng salamin para lang mas maging mabuti yung nakikita nila at maganda nakikita nila sa bayan ng Cainta. Nabanggit rin ng ating Pangulo sa kanyang SONA, I remember itong tungkol sa yakap, itong Yes zero po. balance billing. How are these being implemented Yes po. sa inyong LGU? Yung yakap po, it is a new brand, no? Yung konsulta, naging yakap na. Yung yakap, iyaman ng kalusugan. Di ba lagi natin sinasabi na health is wealth. Correct. Yan po yung sa Tagalog, iyaman ng kalusugan. Ito ay komprehensibong pagbibigay ng serbisyo. Actually, sa Cainta, 10 na yung aming konsulta at 10 na rin yung health centers na accredited ng yakap. Ito ay spread out sa 7 barangay ng Cainta. So maliban pa dyan, kailangan pa rin namin magdagdag kasi gusto naming maging komprehensibo at yung importante, accessible sa bawat Pilipino na hindi na kailangan sila pumunta pa na ibang barangay, doon pa lang sa malapit sa bahay nila, mapupuntahan na nila ito. Pagpasok nila doon, kailangan siguraduhin namin na PhilHealth member sila, kaya nakikipagtulungan kami sa local office ng Rizal para mabigyan ng membership yung ano at marehistro namin sila doon sa yakap. Yun. May libreng gamot na ibibigay. So pinaplansya pa lang ng PhilHealth
kung paano ito magiging accessible na pag binigay namin yung reseta, pupunta sila sa accredited na drugstore, kung ano man yung drugstore na i-accredit, doon yung gamot na kukunin nila. Okay. Kung kailangan ng procedure like yung mga laboratory, meron din po tayo sa ating Super Health Center, magsisimula na yung laboratory natin. So, doon pa lang, may x-ray na po doon, portable chest Okay. x-ray. Health center, may portable chest x-ray, may ultrasound machine. Nag-train na po tayo ng mga staff natin para maging sonographer. Yun po. At syempre, meron tayong reader at ng x-ray, tsaka po yung sa ultrasound. Aba, hindi Yun po. mahirap magkasakit sa kainta, ha? Talagang hindi naman nariyan po, ang opo. mga health services Pero available, syempre, ayaw accessible. natin sila na araw-araw may sakit. Correct, oo naman. Kasama dyan yung health education and promotion. Paano mape-prevent yung sakit? Kasi kahit akong doktor, bakit ba ito linggo-linggo darating sa akin? So, kailangan, holistic na kailangan Yes. yung pasyente kasama siya sa management kung ano man yung karamdaman na na-assess. Okay. Hindi pwedeng habang panahon kang may sakit, Tama naman, kailangan oo. i-prevent mo. You have to learn, kailangan matuto ka kung anong naging sakit mo at paano mo siya mape-prevent from coming back. Well, Yun these are po. just some of the best practices Yes, po. ng isang local government unit na sana ay pamarisan din ng ibang mga LGU para po mas maging accessible ang mga health services sa ating pong mga kababayang Pilipino. Dr. G, thank you very much for Thank you joining so us much, today Ma'am Darian sa po. pagbabahagi po ng mga programa na inyo pong isinasagawa ng LGU po sa Cainta Rizal. At sana po ay makatulong ang mga programang ito sa mas marami pa po nating kababayan na humaharap sa hamong pangkalusugan. Yan muna po ang ating napag-usapan mga Cars. Hindi kahit po namin kayong tumutok sa ating programa sa susunod na linggo. At ito, Dr. G, samahan niyo po ako at sabay-sabay tayong umaksyon laban sa kahirapan.